Ang tanging hiling ng asawa kong si Jose bago mamaalam ay, "Pakiusap, huwag kang pupunta sa bahay bakasyonan, Elena, ipangako mo." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ko gamit ang natitirang lakas at ang kanyang mga matay nagmamakaawa. Ipinangako ko dahil lagi kong iginagalang ang mga nais niya kahit na tinutupok ako ng pag-uusisa. Ngunit ilang taon matapos siyang pumanaw, nagpadala ako sa kuryosidad at ang natuklasan ko sa lugar na iyon ay babago sa buhay ko magpakailanman. At ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganoon na lang ang pagnanais ng asawa ko na ilayo ako roon. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin mo munang nakasubscribe ka na sa channel at isulat mo sa comments kung taga saan ka nanonood. Gustong-gusto naming malaman kung saan umaabot ang aming mga kwento. Ang 17 taon ng pagsasama namin ni Jose ay nagtapos sa isang kama sa ospital matapos ang isang biglaang atake sa utak na walang sino man ang nakapaghanda. Sa edad na 50, natagpuan ko ang sarili kong biyuda na may isang anak na babae sa kolehiyo at isang pakiramdam ng kawalan na tila walang katapusan. Habang inaayos ko ang kanyang mga gamit, natuklasan kong napakarami pa pala akong hindi alam tungkol sa asawa ko. Isang ordinaryong Martes nang tawagan ako ng kanyang abogado, si Aterstino Ramirez, sa opisina nito. 2 buwan na ang nakalipas mula nang siya'y ilibing. Ang buhay ay nagpatuloy sa malupit nitong agos ng normalidad habang ako ihirap pa ring matutunang huminga nang wala si Jose sa tabi ko. "Ginang Elena, mayroon po akong dapat iabot sa inyo." Inilahad ni Aterstino Ramirez sa ibabaw ng kanyang makintab na mesang kahoy ang isang maliit na kahon at isang sobre. "May mga tiyak na tagubilin si Jose na ito iibigay lamang sa inyo kapag siya iwala na." Ang kahon ay naglalaman ng isang antigong susi, mabigat, na may keychain na metal na hugis dahon. Ang sobre ay may pangalan ko sa di mapagkakamaliang sulat kamay ni Jose. "Anong susi ito?" tanong ko habang pinapaikot-ikot ito sa aking mga daliri. "Mula sa isang property sa Tagaytay. Binili ito ng asawa ninyo mga 4 na taon na ang nakalipas, ngunit nag-iwan siya ng malinaw na utos na ipaalam lamang ito sa inyo pagkatapos niyang pumanaw." Bumilis ang tibok ng puso ko. Walang ibang ari-arian si Jose bukod sa aming bahay. Hindi niya kailanman nabanggit ang isang bahay bakasyunan. At ang pinakamahalaga, bakit niya ako pinangako na hindi kailanman pupunta roon para lamang ibunyag ang pagkakaroon nito sa huli? Ang pangalan ng lugar ay Kanlungan ng Mga Kalaw, patuloy ng abogado. Tila ito ang bahay kung saan ginugol ni Jose ang bahagi ng kanyang kabataan. Binili niya itong muli pagkatapos ng maraming taon, bagamat ilang beses na itong nagpalit ng may-ari. "Teka, hindi ito kapanipaniwala," pagputol ko sa kanya. Laging iniiwasan ni Jose na pag-usapan ang kanyang kabataan. Kapag nababanggit ang Tagaytay, siya'y naninigas, nag-iiba ng usapan. "Bakit siya bibili ng bahay doon?" Inayos ni Aterstino Ramirez ang kanyang salamin. "Hindi ko po masasabi, ginang, ngunit may isa pang mahalagang detalye. Ang ari-arian ay naging napakahalaga sa nakalipas na 2 taon. Paano nangyari iyon? Isang malaking developer ang nagtatayo ng isang luxury resort sa lugar. Ang lupa ng ari-arian ng inyong asawa ay nasa isang estratehikong lokasyon. Nakagawa na sila ng ilang alok na milyon-milyon para sa bahay. Nahihilo ako. Hindi kailanman naging mayaman si Jose. Namuhay kami ng komportable sa kanyang sahod bilang inhenyero at sa akin bilang propesora sa universidad, ngunit walang sapat para makabili ng pangalawang bahay, lalo na sa Tagaytay. At bakit ito ililihim? Nanginginig ang mga daliri kong binuksan ang sobre. "Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nauna na akong umalis sa inaasahan. Patawarin mo ako sa lahat ng lihim na itinago ko. Ang bahay ay sa iyo na ngayon. Sa nakalipas na 4 na taon, ginawa kong isang bagay na sana iituring mong maganda ang madilim na lugar na iyon ng aking kabataan. Alam kong pinangako kita na huwag kailanman pumunta roon. Binabawi ko na ang pangakong iyon ngayon. Sa katunayan, hinihiling kong pumunta ka kahit isang beses lang bago ka magpasya kung ano ang gagawin sa ari-arian. Sa study room ng bahay, makikita mo ang aking laptop. Ang password ay ang petsa ng ating unang pagkikita
na sinusundan ng salitang pag-asa. Ang salitang itinuro mo sa akin kung paano muling madama. Mahal kita ng higit pa sa kayang kong ipahayag, Jose. Idiniin ko ang sulat sa aking dibdib habang pinapalabo ng mga luha ang aking paningin. Kahit sa kanyang pagpanaw, may kakayahan pa rin si Jose na sorpresahin ako. Kailangan kong makita ang lugar na yon, sabi ko. Halos ako mismo, may isang komplikasyon, sabat ni Ateneo Ramirez. Kinukwestiyon ng pamilya ni Jose ang kanyang huling habilin. Ang kanyang kapatid na si Ricardo ay nagsasabing hindi sapat ang pag-iisip ni Jose nang bilhin niya ang ari-arian. Isang kalokohan, ang asawa ko ang pinakamalinaw at sentradong taong nakilala ko. Ganoon pa man, nagsampa sila ng mga legal na hakbang. Dahil sa kasalukuyang halaga ng ari-arian, maaari itong maging isang komplikadong laban. Isinilid ko ang susi sa aking bulsa, isang biglaang determinasyon ang sumakop sa akin. Pupunta ako sa Tagaytay ngayon din. 2 araw ang lumipas matapos ang isang mabilis na paglalakbay sa kahabaan ng Sierra Madre. Pumarada ako sa harap ng isang tarangkahang gawa sa inukit na kahoy na may pangalang kanlungan ng mga kalaw sa bakal. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang ipinipihit ang susi sa seradura. Ang tarangkahan ay dahan-dahang bumukas, na nagbunyag ng isang ari-arian na mas kahanga-hanga kaysa sa aking inaasahan. Hindi lang ito isang bahay bakasyunan. Isa itong mansyon na gawa sa bato at kahoy, napapaligiran ng mga hardin na maayos na inalagaan at mga dantaong puno ng kalaw. Isang daanang bato ang palikuli ko sa perpektong damuhan patungo sa pangunahing pasukan. Lahat ay mukhang bago o kamakailan lamang na-renovate. Walang anumang nagpapahiwatig ng traumatikong kabataan na pilit iniiwasan ni Jose. Ang lugar na ito ay binago ng may pagmamahal at dedikasyon. Ang mga kamay ng aking asawa ay nasa bawat detalye, kahit na hindi ko alam ang pagkakaroon nito hanggang ngayon. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ang susi sa pangunahing pinto. Umikot ang seradura at pumasok ako sa lihim na mundo ng lalaking halos 2 dekada kong kasama sa buhay. Ang nakita ko sa loob ay nagpakapit sa akin sa hamba ng pinto para manatiling nakatayo. Ang pasukan ay bumubukas sa isang malawak na sala na may mataas na kisame at isang tsimineyang bato. Ngunit hindi ang arkitektura ang nagpahanga sa akin, kundi ang mga pinta. Sa bawat pader, sa bawat espasyong mayroon, ay may mga larawan ng bulaklak, hindi lang basta bulaklak, kundi mga orkidya ng lahat ng uri at kulay. Ang aking habambuhay na hilig, na laging sinusuportahan ni Jose ng may tahimik na pagmamahal, ay nakapaligid sa akin sa isang galeryang nakatuon sa aking pinakamamahal. At doon, sa isang mesa malapit sa bintana na may tanawin ng hardin, ay isang pilak na laptop na may isang puting orkidya na nakapatong sa takip. Bago pa man ako makahakbang, ang ingay ng mga gulong sa graba ay nagpahiwatig na hindi na ako nag-iisa. Sa bintana, nakita ko ang isang itim na kotse na pumarada sa likod ng akin. 3 lalaki ang bumaba, lahat ay may di maikakailang pagkakahawig sa mukha ni Jose. Ang parehong tuwid na ilong. Ang parehong mga matang hugis almendras. Ang pamilyang Mendoza ay dumating na, at sa kanilang seryosong mga mukha, hindi sila naparito upang salubungin ang byuda sa kanyang bagong tuklas na ari-arian. Lumapit ang mga lalaki na may kumpiyansa ng isang taong pakiramdam ay pag-aari nila ang lugar. Mabilis kong isinara ang pinto habang bumibilis ang tibok ng puso ko. Nakita ko sa bintana sa gilid nang huminto sila sa beranda, nagbubulungan bago ang pinakamatanda, isang may ubang bersyon ni Jose, ay malakas na kumatok. Ginang Elena, alam naming nariyan ka. Kailangan nating mag-usap. Ang boses niya ay may parehong tono ni Jose kapag kinakabahan. Nanatili akong tahimik, lumalayo sa pinto. Ang mga malabong babala ni Jose tungkol sa kanyang pamilya ay laging mariin. Ngayon, sa harap nila, ang aking kutob ay sumisigaw ng pag-iingat. Muling kumatok, mas mapilit. Elena, ako si Ricardo Mendoza, nakatatandang kapatid ni Jose. Ito ang aking mga kapatid na sina Felipe at Gustavo. Narito kami para sa ari-arian. Siyempre, naroon sila, hindi para kay Jose
o para makilala ang babaeng minahal ng kanilang kapatid sa loob ng 17 taon? Naroon sila para sa bahay na biglang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Tumingin ako sa laptop sa mesa. Ang mga sagot na hinahanap ko ay maaaring naroon, hindi sa mga estranghero sa beranda. Hindi pinansin ang papalakas na katok, pumunta ako sa mesa at tinipa ang password. Ilso Far Nu 296, Pag-asa. Nagbukas ang screen sa isang folder na may pangalang para kay Elena. Sa loob, may daan-daang video file, bawat isa'y may petsa, nagsisimula sa araw pagkatapos ng libing at umaabot ng isang buong taon sa hinaharap. Nanginginig ang mga kamay, pinindot ko ang una. Ang mukha ni Jose ang pumuno sa screen. Hindi ang maputla at payat na mukha ng mga huling araw sa ospital, kundi malusog, puno ng buhay. Malinaw na kinunan ilang buwan bago nito. "Hi, mahal!" Ngumiti siya sa paraang laging nakakatunaw sa akin. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay pumanaw na ako at pumunta ka sa kanlungan sa kabila ng ilang taon kong pagmamakaawa na huwag kang pumunta. Dapat kong inasahan na hindi mo mapipigilan, lalo na nang ikwento sa iyo ni Ramirez ang tungkol sa bahay. May bumara sa lalamunan ko, kahit ngayon, kilalang-kilala niya ako. Nag-record ako ng video para sa bawat araw ng iyong unang taon na wala ako. 1 taon ng pagsama habang dinadama mo ang pagluluksa. 1 taon ng pagpapaliwanag sa lahat ng dapat kong sinabi sa iyo noong nabubuhay pa ako. Saglit siyang yumuko. Pagkatapos ay tumingin muli sa akin ng may determinasyon. Simula sa dahilan kung bakit ko binili muli ang bahay na isinumpa kong hindi na kailanman tutuntungan. Sa labas, tumigil na ang mga katok. Sa bintana, nakita kong bumabalik ang mga lalaki sa kotse, kumukuha ng mga papel, at nag-uusap ng may seryosong mga ekspresyon. Nagpatuloy si Jose. 3 taon na ang nakalipas, na-diagnose ako na may brain aneurysm, isang bombang orasan na minana ko sa aking ama. Binigyan ako ng mga doktor ng 2 hanggang 5 taon. Pinili kong huwag sabihin sa iyo o kay Clara. Ayokong kaawaan at ayokong ang ating mga huling taon ay gugulin sa ilalim ng anino ng kamatayan. Lumambot ang kanyang mga mata. Gusto kong mamuhay ng lubos kasama ka hanggang sa huli, hindi dahan-dahang mamatay sa harap mo. Ang gulat at galit ay bumalot sa akin. Itinago niya ang diagnosis, gumawa ng mga desisyong medikal nang wala ako. Ipinagkait niya sa akin ang pagkakataong maghanda, na pahalagahan ang aming mga huling sandali ng may kamalayan. "Alam kong galit ka ngayon," sabi niya, na parang binabasa ang aking isipan. "May karapatan ka, pero sana maintindihan mo na ginawa ko ang desisyong iyon dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa karuwagan." Ang mga lalaki sa labas ay tumatawag, naglalakad sa pasukan na may bigong enerhiya ng isang ipinagkait na karapatan. Nang matanggap ko ang aking diagnosis, nagpasya akong gamitin ang natitirang panahon para lumikha ng isang bagay na makabuluhan para sa iyo. Palagi mong minahal ang mga orkidya. Palagi mong sinasabi na gusto mong magkaroon ng isang espasyo para sa iyo lamang para mag-alaga ng mga ito balang araw. Kaya't natagpuan ko ang huling lugar na inaasahan ng sino man na pupuntahan ko. Ang bahay na iniwan ko sa edad na 18 at isinumpang hindi na babalikan. Lumapit siya sa kamera. Ang hindi alam ng aking mga kapatid ay legal kong binili ang bahay mula sa aking ama bago siya mamatay. Bangkarote na ang matanda matapos ang ilang taong pagsusugal at pag-inom. Ibinenta niya ito sa akin sa maliit na halaga, desperado sa pera, at pinasumpa akong huwag sabihin sa aking mga kapatid na iniisip pa ring mamanahin nila ito balang araw. Iyon ang nagpapaliwanag sa legal na pagtutol. Naniniwala silang may karapatan sila sa isang ari-arian na legal na binili ni Jose. Ang bahay ay sira-sira na nang bilhin ko ito, Elena, tulad noong aking kabataan, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon akong mga mapagkukunan upang baguhin ito. Bawat biyahe ko para sa trabaho sa nakalipas na 4 na taon, nandito ako, pinangangasiwaan ang mga pagkukumpuni, nagtatayo ng isang bagay para sa iyo. Sa labas, papalapit na naman ang mga kapatid sa pinto.
Sa pagkakataong ito, may hawak si Ricardo na isang dokumento sa bintana para makita ko, isang uri ng utos ng korte. Pupuntahan ka ng mga kapatid ko, patuloy ni Jose sa video, naninigas ang kanyang ekspresyon. Hindi nila kailanman ginusto ang bahay hanggang noong nakaraang taon nang simula ng developer ang proyekto ng resort. Bigla na lang, ang walang halagang ari-arian na tinawanan nila dahil sa pagbili ko ay naging isang minahan ng ginto. Susubukan nila ang lahat para makuha ito sa iyo. Isa sa mga kapatid ay nasa telepono na naman. Ang kanyang ekspresyon ay nagtagumpay ng ibaba ang tawag. Sa drawer sa ilalim ng mesang ito ay may isang asul na folder na may lahat ng mga legal na dokumento na kailangan mo. Ang bahay ay walang dudang sa iyo. Siniguro ko iyon. Lumambot ang mukha ni Jose. Ngunit Elena, kung pananatilihin mo ito o ibebenta, ito ay ganap na iyong desisyon. Itinayo ko ang lugar na ito para sa iyo. Pinuno ko ito ng kagandahan para sa iyo, ngunit ayokong maging pabigat ito. Isang patrol ng pulisya ang paakyat sa pasukan. Pinanood ng mga kapatid ang paglapit nito na may nasisiyahang mga ekspresyon. Isang huling bagay, sabi ni Jose. Sa greenhouse sa likod ng bahay, makikita mo ang koleksyon ng mga bihirang orkidya na ilang taon kong inalagaan. Ang team na kinuha ko ay patuloy na mag-aalaga sa kanila, narito ka man o wala. Sila ang aking huling regalo para sa iyo, kasama ang mga paraan upang mapahalagahan sila. Nagtapos ang video, nanigas sa nakangiting mukha ni Jose, habang nagpatuloy ang katok sa pinto. Mas may awtoridad. Ginang Elena, pulisya, kailangan naming buksan ninyo ang pinto, pakiusap. Sa isang malalim na buntong hininga, isinara ko ang laptop, kinuha ang asul na folder mula sa drawer, at humarap sa kung anuman ang susunod. Habang inaabot ko ang doorknob, tumunog ang aking cellphone. Si Clara, ang aming anak, tumatawag mula sa unibersidad. Nag-atubili ako, pagkatapos ay sinagot. Clara, hindi magandang oras ngayon, nak. Ang kanyang boses ay puno ng inis. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa bahay ni Papa o sa alok ng developer? Anong nangyayari? Kaya't nakipag-ugnayan na sila sa aking anak. Ang realisasyon ay nag-alab ng isang bagay na maprotekta at mabangis sa loob ko. Hindi lang ako ang kanilang puntirya, sinusubukan nilang manipulahin ang aking nagdadalamhating anak. Ipaliwanag ko ang lahat mamaya, pangako, sabi ko habang pinapanood ang pulis na nakikipag-usap sa mga kapatid. Ngunit Clara, huwag kang pipirma ng kahit ano. Huwag kang tatanggap ng kahit ano. Hindi natin kaibigan ang mga taong iyon. Ma, kung may perang kasama, ito'y hindi tungkol sa pera. Pinutol ko siya, nagulat sa sarili kong katatagan. Ito ay tungkol sa kung ano ang gusto ng iyong ama. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, bumuntong hininga siya. Sige, pero tawagan mo ako sa lalong madaling panahon. Ibinaba ko ang tawag at binuksan ang pinto upang harapin ang isang batang pulis na napapaligiran ng 3 Mendoza, na ang mga ekspresyon ay mula sa pagmamayabang hanggang sa hayagang pagkapuot. Ginang Elena, ako si Hepe Castillo. Ang mga ginoong ito ay may utos ng korte na humihiling ng inspeksyon ng ari-arian bilang bahagi ng isang kasalukuyang hindi pagkakaunawaan sa mana. Ngumiti ako ng mahinahon, hinuhugot ang lakas na laging hinahangaan ni Jose sa akin. Siyempre, Hepe, ngunit sa tingin ko'y dapat ninyo munang makita ito. Inabot ko sa kanya ang asul na folder na naglalaman ng dokumentasyon ni Jose. Inasahan ng aking asawa ang eksaktong sitwasyong ito. Lumapit si Ricardo na may mapanlibak na kilos. Ang mga alitan sa pamilya ay komplikado, Hepe. Ang aking hipag ay naiintindihan naming emosyonal at nalilito. Sa totoo lang, pagputol ko, hindi ako emosyonal o nalilito. Ako ay isang byuda sa isang ari-arian na legal na pag-aari ko, na humaharap sa 3 estranghero na nagkataong kapareho ng DNA ng aking yumaong asawa. At lumingon ako sa pulis. Papasalamatan ko kung susuriin ninyo ang mga dokumentong ito bago payagan ang sinuman na pumasok sa aking ari-arian.
Kinuha ng hepe ang folder, ang kanyang ekspresyon ay neutral habang sinisimulan niyang suriin ang mga nilalaman. Nagpalitan ng tingin ang magkakapatid na Mendoza, ang kanilang kumpiyansa ay halatang nababawasan. Naisip ko ang video ni Jose, ang lihim na itinago niya para iligtas kami ni Clara sa hindi kinakailangang pagdurusa, ang napakagandang regalo na nilikha niya sa kanyang mga huling taon. Anuman ang larong ginagawa ng kanyang mga kapatid, determinado akong hindi matalo sa huling pisikal na pagpapahayag ng pag-ibig ng aking asawa ng walang laban. Tumingin ang hepe mula sa mga dokumento. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Mukhang maayos naman ang mga ito, ginang. Isang malinaw na paglilipat ng titulo, mga notarized na pahayag, mga sertipikadong talaan ng bangko ng orihinal na pagbili. Lumingon siya sa magkakapatid. Mga Ginoo, wala akong nakikitang dahilan para pilitin ang isang inspeksyon ngayon. Ito ay tila isang usapin para sa mga korte sibil. Namula sa galit ang mukha ni Ricardo. Isang kalokohan ito. Walang karapatan ang babaeng iyan. Ang babaeng iyan, mahinahon kong pinutol, ay ang asawa ni Jose Mendoza at mayroon akong lahat ng karapatang narito. Habang ang magkakapatid ay atubiling bumalik sa kanilang kotse na sinusundan ng humihingi ng paumanhing hepe, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng pagkawala at pagtuklas. Ang asawang akala ko'y lubos kong kilala ay nagtago ng mga lihim. Ang ilan ay masakit, ang iba'y napakaganda. Ngayon, nahaharap ako sa isang pagpipilian. Umurong sa kaligtasan ng aking dating buhay o lubusang isawsaw ang sarili sa hindi inaasahang pamanang ito at sa labanang kasama nito. Isinara ko ang pinto, bumalik sa mesa, at muling binuksan ang laptop. Ang video para bukas ay naghihintay at kasama nito ang iba pang bahagi ng lalaking minahal ko at ngayon ko palang lubusang nauunawaan. Sa labas, maaaring natalo ang magkakapatid na Mendoza sa labanang ito, ngunit ang kanilang mga ekspresyon sa pag-alis ay nag-iwan ng isang bagay na malinaw. Ang digmaan para sa kanlungan ng mga kalaw ay nagsisimula pa lamang. Ginugol ko ang gabing iyon sa bahay ni Jose o sa halip sa aming bahay na napapaligiran ng mga ebidensya ng kanyang lihim na gawa ng pag-ibig. Hindi ako dinalaw ng antok. Ang aking isipan ay nag-aalab sa mga revelasyon. Ang nakamamatay na sakit na itinago niya, ang binagong bahay, ang determinasyon ng kanyang mga kapatid na angkinin ito, at ang daan-daang mensahe sa video na naghihintay sa akin sa laptop. Sa pagbubukang liwayway, ginalugad ko ang ari-arian ng maayos sa unang pagkakataon. Ang pangunahing bahay ay isang obra maestra ng pagkukumpuni, pinaghalo ang mga orihinal na rustikong elemento at modernong kaginhawahan. Bawat silid ay sumasalamin sa maingat na pagsasaalang-alang sa aking mga gusto. Mula sa aklatan na puno ng mga unang edisyon ng aking mga paboritong libro hanggang sa sulok ng pagbabasa na may tanawin ng hardin. Perpekto para sa mga umaga ng taglagas. Ngunit ang greenhouse ang tunay na nagpahanga sa akin. Tulad ng ipinangako sa video ni Jose, isang nakamamanghang koleksyon ng mga orkidya ang sumakop sa espasyong salamin. Ang ilan ay napakabihira na sa mga espesyal na libro ko lang nakita. Isang asul na Cattleya walkeriana, halos imposibleng mahanap na buong pagmamalaking namumulaklak bilang reyna ng lugar. Magandang umaga, ginang. Nagulat ako sa boses. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumitaw sa gitna ng mga halaman na may hawak na pandilig. Ako si Teresa, kinuha ako ng inyong asawa para alagaan ang mga orkidya. Elena Mendoza, sagot ko. Iniabot ang aking kamay, bagamat hinala ko'y alam na niya. Ngumiti siya ng magiliw. Madalas po kayong ikwento ni Ginoong Jose sa kanyang mga pagbisita. Sabi niya, mayroon kayong espesyal na husay sa mga halaman na hindi niya kailanman nagkaroon. Naging malapit ba kayo sa asawa ko? Nagatubili si Teresa. Tulad ng kung paano niya hinahayaan ang sinuman na makilala siya, sa palagay ko. Narito siya kahit isang beses sa isang buwan sa nakalipas na 4 na taon, personal na pinangangasiwaan ng lahat. Iyon ay tunog Jose, metodikal, mapagmasid sa detalye, laging mas gusto na gawin ang mga bagay sa sarili kaysa ipaubaya sa iba. Ang asul na Cattleya doon, patuloy ni Teresa,
Itinuturo ang orkidya na hinangaan ko. Halos 2 taon niya itong hinanap. Sabi niya, ipinaalala nito sa kanya ang isang nakita ninyo minsan sa isang eksibisyon at hindi ninyo malimutan. Nanikip ang dibdib ko. Ang orchid show sa isang flower park sa Quezon City, 10 taon na ang nakalipas. Isang beses ko lang nabanggit ang bulaklak na iyon at naaalala pa ni Jose. May nabanggit ba siya tungkol sa kanyang kalusugan? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Isang anino ang dumaan sa mukha ni Teresa. Hindi direkta, ngunit sa huling 6 na buwan, mas pinilit niya ang sarili. Nagtrabaho siya ng maraming oras, tulad ng isang taong may taning na ang buhay. Ang kumpirmasyon ay tumama sa akin, ngunit ipinaliwanag din nito ang pagmamadaling kalidad na naramdaman ko kay Jose sa kanyang mga huling buwan. Ikinabit ko ito sa stress sa trabaho. Hindi kailanman inakala na nililikha niya ang lahat ng ito habang alam na limitado na ang kanyang oras. Narito ang kanyang mga kapatid kahapon. Komento ko, maingat na inoobserbahan ang kanyang reaksyon. Nanigas ang kanyang mukha. Nagsimula silang magpakita-pakita mula nang i-anunsyo ng Montañas Resort ang proyekto. Biglang naging interesado sa bahay ng pamilya na hindi nila binisita sa loob ng mga dekada. Inayos niya ang sistema ng patubig bago magpatuloy. Ano ang masasabi ko tungkol sa kanila? Si Ricardo ang panganay. Mayroon siyang kumpanya ng pamumuhunan sa Maynila. Laging tinatrato si Jose na parang ginagawan siya ng pabor sa pagkilala sa kanya. Si Felipe ang gitna, abogado, magaling sa salita. Si Gustavo ang bunso, laging nasa anino ni Ricardo. Umiling siya. Nang bumalik si Jose para bilhin ang ari-arian, tinawanan nila siya sa pag-aaksaya ng pera sa isang butas sa gitna ng kawalan hanggang sa magsimulang planuhin ang resort. Ito ay tumugma sa mga pirasong ibinahagi ni Jose sa paglipas ng mga taon. Ang kanyang mahirap na kabataan, ang kanyang pagtakas sa unibersidad, ang kanyang pag-aatubili na pag-usapan ang kanyang pamilya. Babalik sila, sabi ko, mas para sa sarili ko kaysa kay Teresa. Tiyak, tango niya. Ngunit pinaghandaan iyon ni Hinoong Jose. Laging ilang hakbang ang iniisip niya sa unahan. Pagbalik sa bahay, pinilit kong kumain bago buksan ang laptop para sa video ng araw. Lumitaw si Jose, nakaupo sa lugar na ngayon ay kinikilala kong aklatan ng bahay. Magandang umaga, mahal ko. Sana'y nakatulog ka ng maayos sa ating bagong tahanan. Ngumiti siya ng ngiting iyon na miss ko na. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay na espesyal. Gumagalaw ang kamera habang naglalakad siya sa bahay, sa isang pasilyo na hindi ko pa nagagalugad, humihinto sa isang nakakandadong pinto. Ang silid na ito ay para sa iyo lamang. Ang susi ay nasa unang drawer ng bedside table, iyong antigong pilak na may ukit ng orkidya. I-pause ko ang video, pumunta sa pangunahing silid, at natagpuan ang susi eksakto kung saan niya inilarawan. Sinusundan ang landas ni Jose sa video, natagpuan ko ang pinto sa dulo ng silangang bahagi. Dahan-dahang umikot ang susi. Itinulak ko ang pinto at napasinghap ako. Isang kompletong art studio ang pumuno sa malaking silid sa sulok, naliligo sa perpektong liwanag mula sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Mga easel, canvas, pintura, brush, lahat ng maaaring hilingin ng isang artista. Inayos ng may maingat na katumpakan. Hindi na ako nagpipinta sa loob ng 15 taon. Pagkatapos ng art school, tinalikuran ko ang aking mga pangarap na maging artista para magturo ng panitikan. Para suportahan kami habang itinatayo ni Jose ang kanyang karera. Para palakihin si Clara. Sa paglipas ng mga taon, ang balang araw ay naging isang malayong pangarap. Pagkatapos ay isang mapait na alaala ng isang landas na hindi tinahak. Nagpatuloy ang video. Ang boses ni Jose ang nagpabalik sa akin sa laptop na dinala ko. Marami kang isinuko para sa atin, Elena. Ang iyong pagpipinta ang unang sakripisyo. Kahit hindi ka nagreklamo, palagi kong ipinangako sa sarili ko na ibabalik ko ito sa iyo balang araw. Pinunasan ng luha ang aking paningin habang sinusuri ko ang studio, ang mga profesional na materyales, ang mga reference book na nakaayos sa mga estante, ang mga bintanang nakaharap para makuha ang perpektong liwanag. May isa pa, patuloy ni Jose.
Tingnan mo ang aparador sa ilalim ng bangko sa bintana. Lumakad ako patungo sa may unan na bangko malapit sa bintana na may tanawin ng hardin na ngayon ay ginintuan ng liwanag ng umaga. Sa ilalim, nakabaon sa pader, ay isang aparador na maaaring hindi ko napansin kung hindi sinabi sa akin na hanapin. Sa loob, may isang flat na kahon ng archive. Nanginginig ang mga kamay, itinaas ko ang takip at napaluhod sa gulat. Ang aking mga pinta, 12 ng mga ito, lahat ng gawaing nilikha ko sa kolehiyo, mga obrang akala ko inawala na sa aming mga paglipat sa paglipas ng mga taon. Pinreserba ni Jose ang mga ito, pinrotektahan, itinago sa loob ng 15 taon hanggang sa maibalik niya ang mga ito sa akin sa perpektong espasyong ito. Sa ibabaw ay may isang maliit na canvas na agad kong nakilala. Ang aking huling proyekto bago magtapos. Isang self-portrait ng isang batang babae na nakatingin sa hinaharap na may mga matang nagniningning sa mga posibilidad. Hiniling ni Jose na itago ito noong araw na natapos ko ito. Nakalakip, may isang sulat kamay na tala. Nariyan pa rin siya, Elena, ang babaeng nagpipinta ng may ganitong simbuyo ng damdamin at pananaw. Ibinigay ko sa iyo ang espasyo. Ang natitira ay nasa iyo na. Idiniin ko ang tala sa aking dibdib, nalulula sa pag-ibig at pagkawala. Nakita ako ni Jose, tunay na nakita, sa mga paraang hindi ko pinahintulutan ang sarili kong makita sa loob ng maraming taon. Ang tunog ng mga sasakyan sa graba ay pumutol sa emosyonal na sandaling iyon. Mula sa bintana ng studio, nakita kong papalapit ang 2 kotse, ang pamilyar na itim na kotse ng magkakapatid na Mendoza, at sa likod nito ay isang pilak na agad kong nakilala. Dumating na si Clara at sa paraan ng kanyang kumpiyansang paglabas sa kotse at paglakad patungo sa kanyang mga tiyuhin, tila nagsimula na silang kumilos sa kanya. Ang aking anak, ang anak ni Jose, na may maitim na buhok ng kanyang ama at ang aking katigasan ng ulo ay nakangiti at nakikipagkamay sa mga tiyuhing hindi niya pa nakikilala. Anumang marupok na kapayapaan na natagpuan ko sa mga regalo ni Jose ay naglaho sa harap ng bagong komplikasyong ito. Ang laban para sa kanlungan ng mga kalaw ay naging mas personal. Pinanood ko mula sa bintana habang si Clara ay nakikipagpalitan ng magiliw na pagbati sa kanyang mga tiyuhin. Ang kanyang body language ay bukas at tumatanggap. Sa edad na 21, taglay ng aming anak ang analytical na isip ng kanyang ama at ang aking determinasyon, ngunit kulang sa pasensya ni Jose at sa aking pag-iingat. Palagi siyang mabilis bumuo ng mga opinyon at mabagal na baguhin ang mga ito. Nag-vibrate ang aking cellphone sa isang text mula sa kanya. Nandito na ako kasama si Tito Ricardo at ang iba pa. Papasok na kami? Kailangan nating mag-usap? Tito Ricardo. Wala pang isang araw silang magkakilala at inaangkin na niya ang isang ugnayan sa pamilya. Isinilid ko ang tala ni Jose sa aking bulsa, isinara ang studio at humarap sa bagong alyansang ito. Pumasok sila nang hindi kumakatok, si Clara gamit ang pagiging pamilyar ng isang anak na babae at ang magkakapatid na sumusunod sa kanya tulad ng mga lobo sa likod ng isang walang kamalay-malay na gabay. Ma. Niyakap ako ni Clara ng saglit. Pagkatapos ay lumayo, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa kahangahangang sala. Ang ganda ng lugar na ito. Bakit hindi ito kailanman ikinuwento sa atin ni Papa? Bago pa man ako makasagot, lumapit si Ricardo. Ang kanyang pagkakahawig kay Jose ay masakit na malinaw. Elena, sa tingin ko'y nagsimula tayo sa maling paraan kahapon. Nagulat kami sa iyong biglaang pagdating tulad ng pagdating ninyo sa amin. Ang kanyang mapagkasundong tono ay hindi tumutugma sa kanyang mapanuring tingin. Sa kanyang tabi, sina Felipe at Gustavo ay nanatiling may maingat na neutral na mga ekspresyon. Bagamat si Felipe ay may hawak na isang leather na folder na walang dudang naglalaman ng mga legal na dokumento. Clara, sabi ko, hindi pinapansin si Ricardo. Akala ko inagkasundo tayo na hindi ka makikipag-ugnayan sa mga kapatid ng iyong ama hanggang sa mag-usap tayo. Namula siya ng bahagya. Tumawag sila ulit kaninang umaga na may napakamakatwirang alok. Naisip kong dapat ko man lang silang pakinggan ng personal. Tinaas niya ang kanyang baba ng may paghamon. Bukod dito, pamilya ko rin sila.
Pamilya na hindi mo alam na umiiral hanggang kahapon, malumanay kong paalala. Dahil lang itinago sila ni Papa sa atin, sagot niya, tulad ng pagtago niya sa napakagandang lugar na ito. Hindi ba't kakaiba? Ano pa kaya ang itinatago niya? Ang tanong ay hindi komportabling lumapit sa mga revelasyon sa mga video ni Jose. May komplikadong relasyon ang iyong ama sa kanyang mga kapatid, maingat kong sabi. May mga dahilan siya sa distansyang pinananatili niya. Isang mapanlibak na kilos ang ginawa ni Ricardo. Lumang kwento na iyan. Nag-aaway ang magkakapatid, lalo na sa mga mahihirap na pamilya tulad ng sa amin. Ang mahalaga ngayon ay magpatuloy tayong magkakasama. Eksakto. Tumango si Clara na may kaseryosohan ng isang taong naniniwalang siya ay perpektong makatwiran. Ipinaliwanag sa akin ni Tito Ricardo ang lahat. Ang bahay na ito ay nasa pamilya Mendoza sa loob ng maraming henerasyon. Binili ito ni Papa mula kay Lolo Mendoza, ngunit laging para paghatian ng magkakapatid sa kalaunan. Pinigilan ko ang isang buntong hininga. Wala pang isang araw silang nag-uusap at inuulit na niya ang kanilang bersyon ng mga pangyayari. At ang biglaang interes sa ari-arian ay walang kinalaman sa luxury resort na itinatayo sa tabi nito? Malumanay kong tanong. Lumapit si Felipe, binubuksan ang kanyang folder. Ang sitwasyon ng real estate ay isang aspeto lamang ng komplikadong legal na larawan. Naghanda kami ng isang patas na kasunduan na nagpaparangal sa mga hangarin ni Jose habang kinikilala ang makasaysayang karapatan ng pamilya Mendoza sa ari-arian. Handa kaming maging napaka-generous, dagdag ni Ricardo. Inilalagay ang isang amang kamay sa balikat ni Clara. Isang katlo para sa iyo, Elena, isang katlo para kay Clara, at isang katlo na hahatiin sa amin, ang magkakapatid. Lahat ay panalo. Tumingin sa akin si Clara nang may pag-asa, malinaw na kumbinsido na sa panukala. May katuturan niyon, Ma. Hindi natin kailangan ang malaking lugar na ito. Maaari nating ibenta ang lahat, magkaroon ng milyon-milyon at manatiling buo ang pamilya ni Papa. Tiyak na ipinagkaloob ng iyong ama ang ari-ariang ito sa akin, sabi ko, nakatingin ng diretso kay Ricardo. Hindi sa'yo, hindi sa kanyang mga kapatid. Dahil sa pagkalito at hindi napapanahong sentimiento, malumanay na sagot ni Ricardo. Hindi malinaw ang pag-iisip ni Jose sa kanyang mga huling taon. Isang kislap ng galit ang sumunog sa akin. Ang aking asawa ay lubos na malinaw ang pag-iisip hanggang sa araw na siya ay namatay. Kung gayon, bakit napakaraming lihim? Nagsalita si Gustavo sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa kanyang mga kapatid, ngunit hindi gaanong matalas. Bakit itatago ang pagbili ng ari-arian mula sa asawa at anak? Bakit ang mga detalyadong kasunduan sa abogado? Hindi iyon mga kilos ng isang taong nag-iisip ng makatwiran. Naisip ko ang mga video, ang inayos na bahay, ang art studio. Bawat elemento ay maingat na pinlano bilang isang huling regalo. Walang anuman doon ang nagpapahiwatig ng pagkalito o kapansanan sa paghuhusga. Ma, sabi ni Clara, mas malumanay na ngayon ang kanyang boses. Alam kong mahirap. Iniwan tayo ni Papa at ngayon ay natutuklasan natin ang lahat ng mga lihim na ito. Ngunit ang panukalang ito ay may katuturan sa pananalapi. Pareho tayong magiging ligtas sa natitirang bahagi ng ating buhay. Bumukas ang pinto sa likod nila at lumitaw si Teresa, ang kanyang mukha'y nag-aalala. Ayos lang po ba, Ginang Elena? Nakita kong dumating ang mga kotse. Lumingon ang magkakapatid, halatang inis sa pagkagambala. Pinandilatan ni Ricardo ang mga mata. Ito ay usapin ng pamilya. Empleyado ko si Teresa, matigas kong sabi. Malugod siyang tinatanggap sa aking bahay. Sa totoo lang, sabat ni Felipe, ang kalagayan ng kanyang trabaho ay kabilang sa mga pinagtatalunang ari-arian na nakabinbin ang resolusyon ng aming legal na pag-angkin. Hindi umurong si Teresa. Personal akong kinuha ni Ginoong Jose. Pinangako niya sa akin na aalagaan ko ang lugar at si Ginang Elena kung may mangyari sa kanya. Susuriin namin ang lahat ng kontrata ng mga empleyado, sabi ni Ricardo nang may paghamak. Sapat na ang narinig ko.
Sa tingin ko'y oras na para umalis na kayong lahat. Tumingin ako ng diretso sa magkakapatid, pagkatapos ay pinalambot ang aking tingin nang bumaling kay Clara. Maliban sa iyo, syempre, palagi kang malugod na tinatanggap. Hindi mo man lang ba isasaalang-alang ang kanilang alok? Hindi makapaniwalang tanong ni Clara. Susuriin ko ang anumang nakasulat na panukala kasama ang aking sariling abogado, sagot ko. Ngunit hindi ako pipilitin sa sarili kong bahay. Ang mapagkasundong maskara ni Ricardo ay nahulog na nagbunyag ng walang awang negosyante sa ilalim. Ang ari-ariang ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon sa proyekto ng resort. Maaari nating gawin ito ng maayos o maaari nating gawing napakahirap ang mga bagay. Banta ba yan? Tanong ko ng may higit na kahinahunan kaysa sa nararamdaman ko. Isang pagsuri sa katotohanan pagtatama niya. Ikaw ay isang propesora sa universidad na nahaharap sa isang legal na labanan laban sa mga kalaban na may mas malaking yaman. Maaaring may magandang intensyon si Jose, ngunit inilagay ka niya sa isang hindi mapanghahawakang posisyon. Naisip ko ang asul na folder na may masusing dokumentasyon nito, ang mga video na nagpapakita ng malinaw na pagpaplano ni Jose, ang ari-arian na kumakatawan sa kanyang huling gawa ng pag-ibig. Sa tingin ko'y alam na alam ng aking asawa kung ano ang kanyang ginagawa, mahinahon kong sabi. Ngayon, pakiusap, umalis na kayo. Clara, malugod kang tinatanggap na manatili para sa tanghalian kung gusto mo. Tila hati siya, nakatingin sa pagitan ko at ng kanyang bagong tuklas na mga tiyuhin. Sa tingin ko'y sasama muna ako sa kanila. Mayroon pa kaming kailangang pag-usapan. Mabilis niya akong hinalikan sa pisngi. Pag-isipan mo ang alok, ma. Pakiusap. Pinanood ko silang umalis, isang pakiramdam ng kawalan ang lumalawak sa aking dibdib. Sa loob lamang ng 1 kilometer na oras, ang aking anak ay nahila sa orbit ng mga taong iniwasan ni Jose sa buong buhay niya. Naghintay si Teresa hanggang sa mawala ang mga kotse sa pasukan bago magsalita. Ginang Elena, mayroon kayong dapat malaman, isang bagay na hiniling sa akin ng inyong asawa na huwag banggitin, maliban kung talagang kinakailangan. Lumingon ako sa kanya, pagod na sa isip, ngunit pinipilit ang sarili na makinig. Ano iyon? Tungkol ito sa tunay na lawak ng ari-arian at kung ano talaga ang nakatago rito. Kumumpas siya patungo sa greenhouse. Mas mabuting maglakad tayo. Ang ilang bagay ay hindi dapat pag-usapan sa loob ng bahay kung saan maaaring may mga tainga ang mga pader. Habang sinusundan ko siya sa hardin, ang sikat ng araw sa umaga ay nagpapaliwanag sa magandang ari-arian na lihim na nilikha ng aking asawa. Anuman ang revelasyon na naghihintay sa akin, sigurado ako sa isang bagay. Inasahan ni Jose ang labanang ito. Marahil kahit na ang kahinaan ni Clara sa manipulasyon ng kanyang mga kapatid. Ang tanong ay kung sapat ba niya akong inihanda para manalo sa isang laban na hindi ko alam na darating. Dinala ako ni Teresa sa labas ng pangunahing greenhouse patungo sa isang toolshed na hindi ko pa nagagalugad. Hindi tulad ng mga perpektong inayos na istruktura sa natitirang bahagi ng ari-arian, pinanatili ng gusaling ito ang orihinal na rustikong hitsura nito, sadyang hindi pinabuti upang magmukhang hindi mahalaga. Isang maingat na tao ang inyong asawa, sabi ni Teresa, nagpapakita ng isang lumang susi ng bakal. Pagkatapos ng unang pagbisita ng kanyang mga kapatid noong nakaraang taon, naging mas maingat pa siya. Bumisita sila dati? Hindi iyon nabanggit ni Jose? Tumango si Teresa ng may kaseryosohan. Dumating sila nang hindi nag-aanunsyo sa sandaling nalaman nila ang tungkol sa proyekto ng resort. Nandito ang inyong asawa, pinangangasiwaan ang pagtatayo ng art studio. Hindi nila siya nakilala sa una. Nagpatubo siya ng balbas sa panahon ng paggamot. Ang kaswal na pagbanggit sa paggamot ni Jose ay tumama sa akin na parang isang alon ng panibagong sakit. Habang walang kamalay-malay akong nagtuturo ng panitikan, narito ang aking asawang may sakit na lumilikha ng santuwaryong ito habang ipinagtatanggol ang sarili mula sa kanyang mga mapanirang kapatid. Anong nangyari? Pinanood niya sila mula sa malayo, pagkatapos ay umalis ng hindi nagpapakilala. Nang gabing iyon, gumawa siya ng mga pagbabago sa mga plano ng ari-arian. Binuksan ni Teresa ang pinto ng shed.
simula dito. Bumukas ang pinto na nagbunyag ng isang ordinaryong loob, mga gamit sa hardin, kagamitan, mga alikabok na sumasayaw sa mga sinag ng liwanag na pumapasok sa mga siwang sa dingding. Kumilos si Teresa nang may kumpiyansa patungo sa dulong sulok, inililipat ang ilang nakasalansan na kahon upang ilantad ang isang trapdoor na nakabaon sa sahig na semento. Ipinagawa ng inyong asawa ang pasukan na ito noong nakaraang taglamig. Akala ng mga manggagawa ay nagtatayo sila ng isang wine cellar. Hinila niya ang mabigat na pinto pataas na nagbunyag ng isang matibay na hagdan na bumababa sa kadiliman. Pagkatapos ninyo, ang kuryosidad na nanaig sa pag-aalala, sinundan ko si Teresa pababa sa hagdan. Sa ilalim, pinindot niya ang isang switch at umilaw ang mga ilaw na nagbunyag ng isang konkretong tunnel na umaabot sa aming harapan. Ano ang lugar ito? Tinawag ito ng inyong asawa na The Vault. Tinatawag ko itong henyo. Ang tunnel ay umaabot ng mga 30 metro bago bumukas sa isang malaking silid na puno ng mga filing cabinet, isang mesa na may kagamitan sa computer, at mga pader na natatakpan ng mga mapa at dokumento. Maligayang pagdating sa war room ni Jose, sabi ni Teresa nang may kaunting pagmamalaki. Lahat ng kanyang nakalap tungkol sa kanyang mga kapatid, sa kanilang mga negosyo, at sa tunay na halaga ng kanlungan ng mga kalaw. Lumapit ako sa pinakamalapit na pader, kung saan isang detalyadong mapa ang nagpapakita hindi lamang ng ari-arian, kundi pati na rin ng mga paligid sa loob ng ilang kilometro. Ang mga pulang marka ay nagpapahiwatig ng mga lokasyon ng proyekto ng resort na may mga sulat kamay na anotasyon tungkol sa mga halaga, mga yugto ng konstruksyon at epekto sa real estate. Hindi ko maintindihan, sabi ko, lumingon kay Teresa. Alam ni Jose ang tungkol sa proyekto ng resort. Hindi noong una, binili niya ang lugar na ito para ayusin para sa inyo, simple lang. Ngunit mga 2 taon na ang nakalipas nang magsimula ang Montañas Resort sa mga paunang pag-aaral, kumuha siya ng isang real estate consultant para suriin ang epekto sa kanlungan. Itinuro ni Teresa ang mapa. Natuklasan nila ang isang bagay na sinusubukang itago ng developer hanggang sa matapos ang lahat ng pagbili ng lupa. Ang buong proyekto ay 3 beses na mas malaki kaysa sa kanilang inihayag sa publiko. Pinag-aralan ko ang mapa ng mas maigi. Napansin kung paano ang mga marka ay lumampas sa lugar na isiniwalat ng press. Ang ikalawang yugto ng resort ay magsasama ng isang golf course na mangangailangan ng bahagi ng ari-ariang katabi ng sa atin, patuloy ni Teresa. Nabibili na nila ang halos lahat ng kinakailangang lupa maliban sa kanlungan ng mga kalaw. Pagtatapos ko, nagsisimulang maintindihan. Tiniyak ng inyong asawa sa 3 independyenteng espesyalista. Ang estratehikong posisyon ng ari-ariang ito ay maaaring ganap na harangan ang nakaplanong pagpapalawak. Kung wala ito, ang proyekto ay nawawala ng kalahati ng inaasahang halaga nito. Kaya, ang ari-arian ay mas mahalaga pa kaysa sa inaakala ng kanyang mga kapatid. Eksponensyal, ngunit hindi lang iyon. Lumipat si Teresa patungo sa isang filing cabinet, kumuha ng isang makapal na folder. Idinokumento ni Jose ang mga dekada ng mga kwestiyonableng gawain sa negosyo ng 3 magkakapatid. Pag-iwas sa buwis, paggamit ng insider information, maling paggamit ng pondo ng kliyente, sapat na ebidensya para sirain sila sa propesyonal na paraan kung lalabas ito sa publiko. Tiningnan ko ang masusing dokumentasyon. Kinikilala ang komprehensibong diskarte ni Jose sa paglutas ng mga problema, mga printout ng email, mga talaan sa pananalapi, mga sinumpaang salaysay mula sa mga dating empleyado. Nagtayo siya ng isang kasong hindi matitinag laban sa kanyang mga kapatid. Bakit niya kokolektahin ang lahat ng ito? Proteksyon. Umupo si Teresa sa mesa, kinukumpas na kunin ko ang kabilang upuan. Alam niyang pupuntahan nila ang bahay sa sandaling mawala na siya. Gusto niyang magkaroon ka ng bala. Naisip ko ang mayabang na kumpiyansa ni Ricardo, ang mga legal na maniobra ni Felipe, ang kanilang mabilis na pagkilos para makuha si Clara. Inasahan niya ang lahat. Hindi lahat, mahinahong sabi ni Teresa.
Hindi niya inaasahan na makakarating sila sa kanyang anak ng ganoon kabilis. Ang alaala ng tila pagtataksil ni Clara ay sumakit sa akin. Minamanipula nila siya gamit ang kalahating katotohanan at mga pangako ng yaman at nilalaro ang kanyang pagluluksa. Tumango si Teresa. Nawalan siya ng ama. Bigla na lang, nag-aalok sila sa kanya ng isang koneksyon sa kanya sa pamamagitan ng dugo at kasaysayan, isang malakas na pangakit para sa isang nagdadalamhating dalaga. Tama siya. Si Clara ay laging anak ni Papa, kapareho ng analytical na isip ni Jose at pagkahilig sa mga puzzle. Ang kanyang pagkamatay ay nag-iwan sa kanya na walang direksyon, mahina sa sinumang nag-aalok ng koneksyon sa kanya. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ko, halos para sa sarili ko. Depende yon sa kung ano ang gusto ninyo, sagot ni Teresa. Maaari ninyong ibenta ang lahat at umalis na mayaman, ngunit marahil ay habambuhay na malayo sa inyong anak. Maaari ninyong labanan ang mga kapatid ng legal gamit ang mga ebidensyang ito, na maaaring manalo sa labanan ngunit palalain ang mga sugat sa pamilya. O ano? Maaari ninyong gawin ang laging ginagawa ng inyong asawa, mag-isip ng 3 hakbang sa unahan at hanapin ang landas na hindi inaasahan ng sinuman. Pinag-isipan ko iyon habang patuloy kong sinusuri ang war room. Sa mesa, may isang naka-frame na litrato na hindi ko pa nakikita. Isang teenager na si Jose na buong pagmamalaking nakatayo sa tabi ng isang nagwaging orkidya. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang inosenteng kagalakan na bihirang masilayan ko sa lalaking pinakasalan ko. Iyon ang unang katleya na inalagaan niya, sabi ni Teresa. Napansin ang aking pagtuon sa litrato. Ang tanging magandang bagay sa kanyang kabataan dito. Sinira ito ng kanyang mga kapatid habang nasa eskwela si Jose para lang saktan siya. Isa pang piraso ng puzzle ang nabuo. Ang suporta ni Jose sa aking pagmamahal sa mga bulaklak at sining, sa kabila ng walang personal na interes sa mga ito. Ang napakagandang greenhouse at studio ay hindi lamang mga regalo. Ito ay ang pagbawi sa isang bagay na mahalaga na ninakaw sa kanya ng kanyang mga kapatid. Kinuha ko ang litrato, isang plano ang nagsisimulang mabuo sa aking isipan. Teresa, gumagana ba ang laptop na may mga video ni Jose dito sa ibaba? Tumango siya. Mayroong isang ligtas na network sa buong ari-arian. Siniguro iyon ng inyong asawa. Mahusay. Kailangan kong makita ang mga susunod na video ng mas maaga sa inaasahan. Pagkatapos, gusto kong mag-schedule ka ng isang pulong. Kanino? Una, ang aking anak na babae, mag-isa, malayo sa impluwensya ng kanyang mga tiyuhin. Pagkatapos, ang aking abogado. At sa wakas, tiningnan ko ang pader ng ebidensya na pinagsama-sama ni Jose laban sa kanyang mga kapatid. Sa tingin ko'y gusto kong makipag-usap sa mga executive ng Montañas Resort. Ngumiti si Teresa sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa nakatagong bunker. Nagpaplano kayo ng isang bagay na aaprubahan ng inyong asawa. Nagpaplano ako ng isang bagay na karapat-dapat sa lalaking minahal ako nang sapat para likhain ang lahat ng ito. Itinuwid ko, isang bagong determinasyon ang nagpapatibay sa aking boses. At kakailanganin ko ang iyong tulong. Anuman ang kailangan ninyo, Ginang Elena, pangako ni Teresa. Binigyan ako ng inyong asawa ng pangalawang pagkakataon nang walang sino man ang gumawa nito. Utang ko ang lahat sa kanya at dahil dito, utang ko rin ito sa inyo. Ito ay isa pang bahagi ni Jose na hindi ko alam. Ang kanyang tahimik na pagkabukas palad na lumampas sa aming pamilya, nagbabago ng mga buhay na hindi ko pa narinig. Habang paalis kami sa bunker, maingat na itinago muli ang pasukan, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam ng koneksyon sa aking yumaong asawa. Hindi ang pagluluksa na nangingibabaw sa mga nakaraang linggo, kundi isang pakikipagsosyo na sa paanuman ay nagpapatuloy sa kabila ng kamatayan. Iniwan niya sa akin hindi lamang ang isang ari-arian at materyal na seguridad, kundi mga kasangkapan at kaalaman upang bumuo ng sarili kong landas. Naniniwala ang magkakapatid na Mendoza na nahaharap sila sa isang walang muwang na byuda na hindi nila kapantay. Wala silang ideya kung ano ang darating sa kanila. Sa sumunod na 48 oras, halos hindi ako natulog,
pinapakain ng determinasyon at ng lumalaking kalinawan ng aking plano. Pinanood ko ang isang buong linggong mga video ni Jose sa isang gabi. Bawat isa'y nagbubunyag ng higit pa sa kanyang diskarte at sa lalim ng kanyang pag-iisip. Susubukan nilang maghati para manakop. Babala niya sa isang recording na parang direktang nagsasalita tungkol sa aking kasalukuyang sitwasyon. Si Ricardo ang magiging palakaibigang mukha, si Felipe ang legal na banta, si Gustavo ang tahimik na tagamasid, at pupuntiryahin nila si Clara. Siya ang pinakamadaling paraan para guluhin ang iyong posisyon. Sa isa pang video, ipinakita niya ang mga dokumento ng developer na nakuha niya sa pamamagitan ng mga kontak sa munisipyo. Ang Montañas Resort ay nakasalalay sa pagpapanatiling lihim ng ikalawang yugto ng proyekto hanggang sa makuha ang lahat ng kinakailangang lupa. Kung malaman nilang alam natin ang tungkol sa golf course bago sila sumubok na bilhin ito sa atin, ang halaga ng negosasyon ay 3 beses na tataas. Armado ng mga pananaw ni Jose at ng aking sariling lumalaking pangunawa, nakipagkita ako kay Clara sa isang cafe sa lungsod, malayo sa impluwensya ng magkakapatid na Mendoza at sa emosyonal na pang-akit ng santuwaryong nilikha ni Jose. Dumating siya 15 minuto ng huli, handa nang magdepensa bago pa man umupo. Hindi ako pwedeng magtagal. Dadalhin ako ni Tito Ricardo para makipagkilala sa ilang mamumuhunan ngayong hapon. Tito Ricardo, malumanay kong ulit, naging napakalapit ninyo sa loob ng 3 araw. Namula siya. Naging mabait sila at malugod na higit pa sa masasabi ko sa iyo. Tinatrato mo ang pamilya ni Papa na parang mga kaaway. Ininom ko ang aking kape, maingat na pinipili ang aking mga susunod na salita. Naaalala mo ba ang klase sa teorya ng naratibo na gustong-gusto mo noong unang semestre? Kung paano ang parehong kwento ay ganap na nagbabago depende sa kung sino ang nagsasalaysay nito? Anong kinalaman niyan sa ating sitwasyon? Narinig mo lang ang kanilang bersyon ng kwentong ito. Hinihiling kong isaalang-alang mo na maaaring may isa pang pananaw, ang pananaw ng iyong ama. Patay na si Papa, bigla niyang sabi, ang sakit ay kumislap sa kanyang mukha. At malinaw na hindi siya nagtiwala sa atin nang sapat para sabihin sa atin ang tungkol sa lugar na ito habang nabubuhay pa siya. Inabot ko ang aking bag at kinuha ang isang tablet. Sa totoo lang, may iniwan siya para sa ating dalawa. Ano ito? Gumawa ng mga video ang iyong ama, Clara. Daan-daang mga ito. Mga mensahe, para gabayan ako, para gabayan tayo, pagkatapos niyang mawala. Ibinigay ko sa kanya ang tablet, inihanda ang video na may label na para kay Clara kapag kailangan niya. Namutla ang kanyang mukha. Gumawa siya ng mga video, alam niyang mamamatay na siya. Dahan-dahan kong sinabi, sa wakas ay ibinabahagi ang katotohanan. Na-diagnose siya 3 taon na ang nakalipas na may brain aneurysm. Pinili niyang huwag sabihin. Gusto niyang iwasan nating makita siyang nanghihina. Imposible, sasabihin niya sa akin. Ngunit ang kawalan ng katiyakan ay pumapasok na sa kanyang boses. Panoorin mo ang video, Clara. Pakinggan mo siya. Nanginginig ang mga daliri, pinindot niya ang play. Lumitaw ang mukha ni Jose, malusog, masigla, ang kanyang mga matay kumukurba sa ngiti na napakakarakteristiko niya. Hi, aking matalinong anak. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay pumanaw na ako, at sa pagkakakilala ko sa iyo, malamang ay galit ka sa lahat ng lihim na itinago ko. Dahan-dahan siyang tumawa. Hindi mo gusto na itinatago sa iyo ang anumang bagay kahit noong bata ka pa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Clara habang nagpapatuloy ang kanyang ama. Dapat kong sinabi sa iyo na may sakit ako. Dapat kong binigyan ka ng oras para maghanda, para itanong ang lahat ng mga tanong na napakagaling mong gawin. Ngunit naging makasarili ako. Gusto kong ang ating mga huling taon ay maging normal, hindi nababalutan ng aking diagnosis. Sana balang araw ay mapatawad mo ako sa pagpili na iyon. Lumapit si Jose sa kamera. Ngunit may isa pa kang kailangang malaman. Isang bagay tungkol sa aking mga kapatid na hindi ko kailanman ibinahagi sa iyo. Ang aming hindi pagkakaunawaan ay hindi isang maliit na away pampamilya, Clara. Dinaya nila ang aking bahagi ng mana noong 19 taong gulang ako.
Ginamit nila ang aking pangalan sa mga pekeng dokumento habang nasa kolehiyo ako. Nang matuklasan ko ito at nagbanta na ibubunyag sila, nagbanta silang isasangkot ako bilang isang kusang loob na kasabwat. Tinakpan ni Clara ang kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Umalis ako sa Tagaytay, lumipat sa Maynila, nakilala ang iyong ina, nagtayo ng buhay, pinalaki ka. Higit pa sa sapat iyon, nanigas ang kanyang ekspresyon. Ngunit hindi nagbago ang aking mga kapatid. Anuman ang sinasabi nila sa iyo ngayon, tandaan mo ito. Gusto nilang kontrolin ang ari-arian ng pamilya, hindi dahil sa sentimiento, kundi dahil sa purong kasakiman, at gagamitin nila ang sinuman kasama na ang aking anak na babae para makuha ito. Nagtapos ang video, nanigas sa nag-aalalang mukha ni Jose. Nanatiling hindi gumagalaw si Clara, ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pinoprotektahan niya tayo, bulong niya sa wakas, sa buong panahong ito. Higit pa sa kanyang sakit, malumanay kong kumpirma. Ang iyong mga tiyuhin ay hindi ang koneksyon sa pamilya na ipinapakita nila. Sila ay mga oportunista na nakikita ka bilang pinakamadaling paraan sa kung ano ang gusto nila. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang galit ay pumapalit sa pagluluksa sa kanyang ekspresyon. Nagsisinungaling sila sa akin, tama ba? Sa halos lahat, hindi sa lahat, ang bahay ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang bahaging iyon ay totoo. Ngunit hindi nila sinabi sa iyo ang tungkol sa buong proyekto ng resort o kung bakit napakahalaga ng ari-arian sa mga plano ng developer. Ang pag-unawa ay nagliwanag sa kanyang mga mata. Sinusubukan nilang lokohin tayo. Tayo, ulit ko, nakakaramdam ng pag-asa. Ibig sabihin ba'y bumalik ka na sa panig ko, ma? Hindi ako kailanman umalis sa panig mo. Yumuko siya, nahihiya. Gusto kong makaramdam ng koneksyon kay Papa sa pamamagitan ng kanyang pamilya. Mayroon silang mga kwento tungkol sa kanya noong bata pa siya. Mga litratong hindi ko pa nakikita. Naiintindihan ko, tiniyak ko, iniabot ang aking kamay sa mesa para hawakan ang kanya. Ginagawa tayong mahina ng pagluluksa sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ngunit ngayon, kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila nang magkasama. Umupo ng tuwid si Clara, ang kanyang ekspresyon ay nagbabago mula sa pagkawasak tungo sa determinasyon. Napakawangis kay Jose na sumakit ang puso ko. Anong plano? Ngumiti ako. Nararamdaman ang unang tunay na pakiramdam ng kumpiyansa mula nang magsimula ang pagsubok na ito. Una, makikipagkita tayo sa aking abogado ngayong gabi. Hindi ang abogado ng pamilya na gustong gamitin ng iyong mga tiyuhin, kundi isang inirekomenda ni Attorney Ramirez. Pagkatapos, bukas, mayroon tayong appointment sa Montañas Resort. Bakit? Dahil ang kaalaman ay kapangyarihan at ngayon may alam tayong hindi alam ng iyong mga tiyuhin. Kung gaano talaga kahalaga ang ari-arian sa developer. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento mula sa war room ni Jose. Iniisip nilang kaharap nila ang isang walang alam na byuda at isang walang muwang na pamangkin. Oras na para ipakita sa kanila kung sino talaga ang kanilang kinakaharap. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Jose, tumawa si Clara. Isang tunog ng tunay na kasiyahan. Laging sinasabi ni Papa na ikaw ang pinakamatalinong taong kilala niya. Nasa ilalim ng tahimik na propesora ng panitikan ay isang strategist na kayang daigin ng sinuman kung may sapat na motibasyon. Talaga bang sinabi niya iyon? Tanong ko, nagulat. Palagi. Ngumiti siya, pinupunasan ang kanyang huling mga luha. Sinasabi rin niya na ang pinakamalaking pagkakamali na maaaring gawin ng sinuman ay maliitin si Elena Mendoza. Habang paalis kami sa cafe ng magkasama, naramdaman ko ang isang pagbabago sa dinamika ng labanang ito. Ang magkakapatid na Mendoza, nang hindi sinasadya, ay pinag-isa kami sa halip na paghiwalayin. Wala silang ideya na ang kanilang tila unang tagumpay kay Clara ay naghanda lamang ng entablado para sa kanilang huling pagkatalo. Nang gabing iyon, kasama si Clara, ipinakita ko ang aking buong plano sa abogado na inirekomenda ni Jose para sa eksaktong sitwasyong ito.
Nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa propesyonal na interes tungo sa hindi maitatagong paghanga habang nauunawaan niya ang buong saklaw ng aking ipinapanukala. "Ginang Mendoza," sabi niya sa wakas, "sinabi sa akin ng inyong asawa na sorpresahin ninyo ako sa inyong strategic thinking." Tama siya. "Ang aking asawa," sagot ko, "ay tama sa maraming bagay kasama na ang kanyang paniniwala sa aking kakayahan, hindi lamang upang malampasan ang kanyang pagkamatay, kundi upang lumabas na mas malakas mula sa pagsubok ng pagluluksa at pagtataksil." Dumating ang magkakapatid na Mendoza sa kanlungan ng mga Kalaw eksakto sa inaasahan kong 10 uniyas ng umaga, 3 araw matapos ang aking pakikipagkita kay Clara. Ang kanilang itim na kotse ay umakyat sa pasukan na may kumpiyansa ng mga taong naniniwalang isang pormalidad na lamang ang tagumpay. Sa likod nila ay sumunod ang isang pilak na sedan na hindi ko nakilala, marahil ang kanilang abogado o financial consultant. Pinanood ko mula sa bintana ng studio, hindi nakasuot ng kaswal na damit na nakita nila dati, kundi isang tailor-made suit na binili ko partikular para sa pulong na ito. Mahalaga ang hitsura kapag nag-o-orkestra ng isang pagbabago, at balak kong ipakilala ang sarili hindi bilang isang nagdadalamhating biyuda, kundi bilang ang mabigat na kalaban na laging alam ni Jose na ako. Nandito na sila. Paalam ko kay Clara na lumitaw mula sa aklatan na mukhang profesional din sa isang navy blue na damit ang relo ng kanyang ama. Isa sa kanyang pinakamahalagang pag-aari ay kitang-kita sa kanyang pulso. "Handa na?" tanong niya. Ang kaba at determinasyon ay naglalaban sa kanyang ekspresyon. Lubos. Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Tandaan, hayaan mo muna silang mabitag." Lumitaw si Teresa. Ang iba ay dumating sa likod na pasukan. "Handa na sila sa silid kainan tulad ng hiniling ninyo." Tumango ako bilang pasasalamat. Perpektong oras. Tumunog ang doorbell at si Teresa ang nagbukas na may ensayadong paggalang ng isang taong alam ang kanyang papel sa maingat na inayos na pagtatanghal na ito. "Magandang umaga mga Ginoo," narinig kong bati niya. "Naghihintay sina Ginang Elena at Clara dito, pakiusap." Pumasok sila na may kagaanan ng mga taong sanay na kontrolin ang kapaligiran. Si Ricardo ang nanguna, sinusundan ni Felipe na may lagi niyang dala na legal na folder, at si Gustavo sa likuran. Sa likod nila ay naglakad ang isang lalaking may uban sa buhok na nakasuot ng mamahaling suit na nagpapakita ng awtoridad. "Elena." Tumango si Ricardo, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nagpapasalamat kami na pumayag ka sa pulong na ito. Ito si Carlos Moreno, ang CFO ng GNT Investments. Naisip naming makakatulong na magkaroon ng isang espesyalista na sumali sa ating talakayan tungkol sa potensyal ng ari-arian. Kaya't nagdala sila ng isang financial executive para takutin ako gamit ang mga teknikal na salita at mga pagtatasa sa merkado. Nahulaan ko na. Napakamaalalahanin, magalang kong sagot. Inihanda ko ang silid kainan para sa ating pulong. Halika. Ginabayan ko sila sa bahay, napansin ang kanilang mapanuring tingin sa mga pagbabagong natapos ni Jose. Sa pormal na silid kainan, isang malaking mesa ang inihanda na may mga dokumento sa bawat lugar, mga bote ng tubig at kape, ang imahe ng propesyonal na paghahanda. "Pakiusap, umupo kayo," sabi ko. "Sa tingin ko'y marami tayong dapat pag-usapan." Habang sila'y umuupo na may mga ekspresyon ng kumpiyansa pa rin, nanatili akong nakatayo sa dulo ng mesa. "Bago tayo magsimula," sabi ko, "gusto kong magpasalamat sa inyong naunang panukala. Ito ay naging edukasyonal." Lumawak ang ngiti ni Ricardo, malinaw na binibigyang kahulugan ang aking komento bilang pagsuko. "Natutuwa kaming nagkaroon ka ng oras na isaalang-alang ang aming alok. Sa tulong ni Ginoong Moreno, maaari nating pag-usapan ang pinakamainam na paraan para hatiin ang mga ari-arian ng property." "Oo, paghahati," sabi ko, kinukuha ang isang remote control mula sa mesa. "Iyon mismo ang gusto kong pag-usapan." Pinindot ko ang isang pindutan at isang nakatagong screen ang bumaba mula sa kisame sa dulo ng silid. Nagpalitan ng tingin ng sorpresa ang magkakapatid. Malinaw na hindi nila inaasahan ang ganitong antas ng paghahanda.
Kung maaari ninyong ituon ang inyong pansin sa presentasyon, patuloy ko, pinipindot muli ang remote control. Isang detalyadong mapa ng kanlungan ng mga kalaw ang lumitaw sa screen. Nagpapakita ng mga hangganan ng ari-arian, mga topograpikong tampok, at ang posisyon nito kaugnay sa mga paligid. Ito ang kumpletong survey ng kanlungan ng mga kalaw, paliwanag ko. Ang buong 25 hektarya, hindi lang ang 10 hektarya na binanggit sa inyong panukala. Hindi komportableng gumalaw si Felipe. Ang kanlurang bahagi ay isang lugar na hindi maaaring pagtayuan. Hindi namin ito isinama para sa kapakanan ng pagiging simple. Napakamaalalahanin, sagot ko ng may kabalintunaan, maliban sa isang maliit na detalye. Isa pang pindot sa kontrol, at ang mapa ay pinatungan ng kumpletong proyekto ng resort. Lahat ng mga yugto kasama ang golf course na itinatago ng Montañas Resort. Umayos ng upo si Carlos Moreno, ang kanyang propesyonal na maskara ay nadulas habang yumuko siya upang pag-aralan ang projection ng may biglaang interes. Tulad ng nakikita ninyo, mahinahon kong patuloy. Ang ikalawang yugto ng proyekto ay pangunahing sumasaklaw sa kanlurang bahagi ng aming ari-arian. Ang mga ektaryang napaka-generous ninyong inalok na ibukod sa ating patas na paghahati. Namula ang mukha ni Ricardo. Ang mga proyektong iyon ay haka-haka lamang, ipinapahiwatig ng pagsusuri ng GNT. Sa katunayan, isang bagong boses ang sumabat habang bumukas ang gilid na pinto. Ang mga proyektong iyon ay kinumpirma mismo ng Board of Directors ng Montañas Resort. Lumingon sa gulat ang magkakapatid na Mendoza nang pumasok si Paulo Rivera, ang CEO ng Montañas Resort, sa silid na sinusundan ng aking abogado at 2 executive na nakasuot ng formal na damit. Ano ito? Sigaw ni Ricardo, bahagyang tumatayo. Ito, magalang kong sagot, ay isang pulong tungkol sa tunay na halaga at hinaharap ng kanlungan ng mga kalaw. Nagpahayag si Ginoong Rivera ng malaking interes sa ari-arian, lalo na matapos suriin ang kumpletong mga dokumento na pinagsama-sama ng aking asawa tungkol sa proyekto ng resort. Tumingin si Carlos Moreno sa magkakapatid na Mendoza na may pagtataksil. Sinabi ninyo sa akin na mayroon kayong eksklusibong karapatan sa negosasyon para sa ari-ariang ito. Wala sila. Mahinahong sumabat ang aking abogado, naglalagay ng karagdagang mga dokumento sa mesa. Si Ginang Mendoza ay nagtataglay ng isang malinaw at hindi mapag-aalinlanganang titulo sa buong ari-arian. Ang mga dokumentong ipinakita sa inyo ng mga Ginoong Mendoza ay walang legal na halaga. Pinalo ni Ricardo ang kamay sa mesa. Ang ari-ariang ito ay nasa pamilya Mendoza sa loob ng maraming henerasyon. May moral na obligasyon si Jose. Moral na obligasyon? Nagsalita si Clara sa unang pagkakataon. Matatag ang kanyang boses sa kabila ng paghigpit ng kanyang kamay sa baso ng tubig, tulad ng moral na obligasyon na mayroon kayo sa aking ama nang dayain ninyo ang kanyang mana, o pineke ang kanyang pirma sa mga dokumento, o nagbanta na isasangkot siya kung ilalantad niya kayo. Nanigas ang magkakapatid na wala ang kulay sa kanilang mga mukha. Anong eksaktong pinag-uusapan niya? Tanong ni Carlos Moreno, na mukhang lalong hindi komportable. Marahil ito ang magpapaliwanag, sabi ko, tumatango sa aking abogado, na namahagi ng mga selyadong sobre sa lahat sa mesa. Mga kopya ng dokumentasyon na iningatan ng aking asawa tungkol sa ilang mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga ari-arian ng pamilya Mendoza. Sa tingin ko, inag-expire na ang Statute of Limitations para sa ilan sa mga isyung ito, ngunit maaaring maging interesado ang mga awtoridad sa buwis sa iba. Binuksan ni Felipe ang kanyang sobre, sinusuri ang mga nilalaman ng may papalaking alarma. Ito ay mga pribadong usapin ng pamilya, nauutal niyang sabi, ganap na hindi nauugnay sa kasalukuyang talakayan. Sa kabaligtaran, pagtutol ko, sa wakas ay umupo sa dulo ng mesa. Nagtatatag ito ng isang pattern ng mapanlinlang na pag-uugali na direktang nakakaapekto sa inyong kredibilidad sa mga negosasyong ito. Pag-uugali na nagpatuloy nang sinadya ninyong linlangin si Ginoong Moreno tungkol sa inyong posisyon para makipagnegosasyon sa ari-ariang ito.
Natahimik ang silid habang napagtanto ng magkakapatid na Mendoza ang kabuuan ng kanilang pagkakalantad. Idinokumento ni Jose ang lahat, ang kanilang makasaysayang mga krimen laban sa kanya, ang kanilang mga kamakailang manipulasyon, ang kanilang mga pagtatangka na kunin ang mahahalagang ari-arian habang nagmumukhang mapagbigay. "Ano ang gusto mo, Ricardo?" Tanong niya sa wakas. Ang kanyang tiwala sa sarili ay gumuho. "Gusto kong umalis kayo sa kanlungan ng mga kalaw at hindi na kailanman bumalik." Simpleng pahayag ko. "Gusto kong itigil ninyo ang lahat ng pagtatangka na kwestiyonin ang aking pag-aari o manipulahin ang aking anak. Bilang kapalit, mananatiling pribado ang mga dokumentong ito." Biglang tumayo si Carlos Moreno. "Sa tingin ko, iyang aking pagkakasangkot sa usaping ito ay batay sa hindi kumpleto at posibleng mapanlinlang na impormasyon. Kung papayagan ninyo ako, Ginang Mendoza, direkta akong makikipag-ugnayan sa inyo para sa anumang mga talakayan sa hinaharap." Tiningnan niya ng may paghamak ang magkakapatid bago umalis. Namula ang mukha ni Ricardo habang pinapanood niyang umalis ang kanyang kaalyado. "Wala kang ideya sa iyong ginagawa, Elena. Ang mga gastos sa pagpapaunlad para sa kanlurang lugar ay napakamahal. Ang logistic pa lang, sa katunayan, sabat ni Paulo Rivera, ang Montañas Resort ay nakabuo ng mga bagong paraan ng konstruksyon na partikular na angkop para sa ganitong uri ng lupain. Handa kaming mag-alok kay Ginang Mendoza na kinikilala ang parehong mga hamon at ang pambihirang potensyal ng ari-ariang ito." Habang ang pulong ay patuloy na nagbabago mula sa nakaplanong pag-agaw ng kapangyarihan ng magkakapatid na Mendoza tungo sa aking maingat na inayos na kontraopensiba, nahuli ko ang tingin ni Clara sa kabilang panig ng mesa. Ang kanyang bahagyang ngiti ay naghatid ng lahat: pagmamalaki, pagpapatunay, at ang mapait na pagkilala na inihanda kami ni Jose para sa sandaling ito kahit mula sa kabilang buhay. Nang umalis ang magkakapatid na Mendoza, 2 oras ang lumipas, talunan na lantad at legal na nakatali sa kasunduan na inihanda ng aking abogado. Ang hinaharap ng kanlungan ng mga kalaw ay natiyak eksakto tulad ng naisip ni Jose. Hindi hinati sa mga sakim na kamag-anak, hindi ibinenta sa pinakamataas na bidder, kundi pinreserba bilang isang pamana para sa pamilyang pinili at minahal niya, si Clara at ako, habang nawawala ang kanilang mga sasakyan sa pasukan. Lumitaw si Teresa sa aking tabi. "Ipagmamalaki kayo ng inyong asawa," mahinahon niyang sabi. "Ginawa ninyo ito ng eksakto tulad ng pinaniniwalaan niyang gagawin ninyo." Pinanood ko ang alikabok na tumira sa daan. Isang kakaibang halo ng mga emosyon ang bumalot sa akin, tagumpay na may halong pagluluksa, lakas na lumalabas mula sa kahinaan. "Hindi pa tayo tapos," sagot ko, iniisip ang mga video na naghihintay pa sa laptop ni Jose, ang hinaharap na naghihintay sa amin. Ito ay unang laban lamang, ngunit ito ay isang laban na tiyak naming napanalunan, gamit ang mga sandatang maingat na inihanda ni Jose at ang lakas na lagi niyang nakikita sa akin, kahit na hindi ko ito makita sa aking sarili. Ang mga sumunod na linggo matapos ang pagkatalo ng magkakapatid na Mendoza ay lumipas ng mabilis sa mga praktikal na bagay. Mga dokumentong nagtatapos sa aming kasunduan, mga pulong sa Montañas Resort upang bumuo ng isang kasunduang kapwa kapaki-pakinabang na magpapanatili sa pinakasensitibong bahagi ng ari-arian at isang maingat na imbentaryo ng lahat ng nilikha ni Jose sa kanlungan ng mga kalaw. Nanatili si Clara sa akin sa panahong iyon. Ang kanyang unang sama ng loob sa mga lihim ng kanyang ama ay nagbago tungo sa pagpapahalaga sa kanyang pag-iisip. Nagtatag kami ng isang gawain na panoorin ang kanyang mga pang-araw-araw na video nang magkasama tuwing umaga, parehong nakakahanap ng aliw at gabay sa kanyang presensya. "Mayroon ka bang anumang ideya?" tanong ni Clara isang gabi habang nakaupo kami sa beranda, pinapanood ang paglubog ng araw. "Anumang hinala na may sakit si Papa o pinaplano ang lahat ng ito?" Maingat kong pinag-isipan ang tanong. Hinahanap sa aking mga alaala ang mga nawawalang senyales. May mga maliliit na bagay na may katuturan ngayon. Ang kanyang pagpupumilit na i-update ang aming mga legal na dokumento, 3 taon na ang nakalipas,
Ang paraan kung paano niya kami tinitingnan minsan sa hapunan, na parang kinakabisa ang aming mga mukha, ang kanyang biglaang interes sa pagkuha ng litrato ng mga pang-araw-araw na sandali. Akala ko'y dumadaan lang siya sa isang yugto ng pagpapahalaga sa katanghalian ng buhay. Malungkot na ngumiti si Clara. Sa isang banda, oo, hindi lang sa mga dahilan na inaakala natin. Ininom ko ang aking tsaa, nag-iisip. Ang pinakamalaking pagbabago ay kung paano niya itinigil ang pagpapaliban sa mga personal na bagay. Laging isang taong balang araw ang iyong ama para sa mga personal na usapin. Balang araw, maglalakbay kami sa Europa. Balang araw, mag-aaral siya ng photography. Balang araw, aayusin natin ang kusina. Pagkatapos, bigla na lang siyang nagsimulang gawin ang mga bagay sa halip na pag-usapan lang. Tumango si Clara, lumilikha ng isang bagay na pangmatagalan. Eksakto, ikinabit ko ito sa wakas ay pakiramdam niya, isapat na siyang ligtas para ituloy ang ilang mga pangarap. Umiling ako, nag-a-adjust pa rin sa laki ng kanyang itinago. Hindi ko kailanman inakala na nakikipagkarera siya sa oras, lumilikha ng isang pamana dahil alam niyang hindi siya narito para makita itong mamulaklak. Nagulat ang mga executive ng Montañas Resort nang ilarawan ko ang aking mga kondisyon para sa pag-access sa ari-arian. Sa halip na ibenta ang lahat para sa isang beses na halaga, tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga may-ari ng lupa, iginiit ko ang isang kasunduan na nagbibigay prioridad sa pangangalaga sa kapaligiran, nagtatakda ng mahigpit na mga limitasyon sa pag-unlad at tinitiyak na ang greenhouse at art studio ay mananatiling buo. Ginang Mendoza, sabi ng punong negosyador, ang mga terminong ito ay lubhang hindi pangkaraniwan sa industriya. Kung gayon, marahil kailangan ng industriya ng mas hindi pangkaraniwang mga termino. Sagot ko, hinuhugot ang tahimik na kumpiyansa ni Jose. Espesyal ang lupang ito. Maaari itong maghintay hanggang sa magkasundo tayo sa mga responsableng paraan upang paunlarin ito. Sa aking sorpresa, si Paulo Rivera, ang CEO, ay naintriga sa halip na masiraan ng loob sa aking diskarte. Nabanggit ng inyong asawa na nagtapos kayo sa panitikan at sining bago maging propesora, sabi niya. Sinabi niyang igigiit ninyong gawin ito sa tamang paraan, hindi lang sa paraang kumikita. Isa pang piraso ng pagpaplano ni Jose ang nabunyag. Nakipag-ugnayan siya sa mga piling tao sa industriya, inihahanda ang daan para sa mga negosasyon na alam niyang mangyayari pagkatapos ng kanyang pagkamatay. Isang buwan matapos kong angkinin ang aking mana, naroon ako sa art studio na nilikha ni Jose. Ang sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bintana, nagpapaliwanag sa isang canvas sa easel. Pagkatapos ng mahigit isang dekada na malayo sa pagpipinta, sa wakas ay kinuha ko muli ang brush. Nag-aalinlangan sa una, pagkatapos ay may papalaking kumpiyansa. Ang paksa ng araw ay matiyagang naghihintay sa greenhouse na nakikita sa mga bintana ng studio. Ang bihirang asul na orkidya na natagpuan ni Jose dahil naalala niya ang isang kaswal na komento na ginawa ko ilang taon na ang nakalipas. Tinuruan ako ni Teresa tungkol sa pag-aalaga ng orkidya. Ang aking mga daliri ay dahan-dahang nagbabalik sa kasanayan na akala ko'y nawala na magpakailanman. Ma, lumitaw si Clara sa pinto, laptop sa kamay. Iba ang video ngayon, sa tingin ko'y dapat mo itong panoorin ng mag-isa. Binitawan ko ang aking brush, nagtataka. Nasanay na kaming panoorin ang mga pang-araw-araw na mensahe ni Jose nang magkasama. Paano ang iba? Ito ay partikular na may marka para sa araw 30. Pinamagatan niya itong kapag nagsimulang magpinta muli si Elena. Ibinigay niya sa akin ang computer na may banayad ng ngiti. Alam niyang babalik ka rin dito sa huli. Nag-iisa sa studio, napapaligiran ng mga kasangkapan ng isang hilig na muli kong natutuklasan. Binuksan ko ang laptop at pinindot ang play. Lumitaw si Jose na nakaupo sa mismong silid na ito bago pa man mailagay ang mga materyales sa sining. Ang espasyo ay walang laman maliban sa mga magagandang bintana. "Hi, mahal ko," nagsimula siya, ang kanyang ngiti ay nagpapainit sa akin sa paglipas ng panahon. "Kung pinapanood mo ito, natagpuan mo na ang iyong daan, pabalik sa sining.
pabalik sa hilig na isinantabi mo para sa ating pamilya sa lahat ng mga taong ito. Dahan-dahan kong hinawakan ang screen, tumutulo ang luha. Marami akong iniisip tungkol sa pamana, patuloy niya. Kung ano ang iniiwan natin, anong mga marka ang ginagawa natin sa mundo. Karamihan ay iniisip ang pamana sa mga tuntunin ng mga anak o yaman o mga nagawa. Ngunit may isa pang uri ng pamana, ang pagpapagana ng mga posibilidad sa mga taong mahal natin. Kumumpas siya sa walang laman na silid sa paligid niya. Hindi pa tapos ang espasyong ito, ngunit sa isip ko, nakikita ko itong kumpleto, puno ng liwanag at kulay at ng iyong mga nilikha. Naiisip kita sa harap ng isang easel, brush sa kamay, sa wakas ay binibigyan ng anyo ang mga pangitain na dinala mo sa loob mo sa lahat ng mga taong ito. Tiningnan ko ang larawan ng orkidya sa aking easel na mangha sa kung gaano kalapit ito sa imahinasyon ni Jose. Inayos ko ang lahat para bigyan ka ng kalayaan, Elena, patuloy niya. Seguridad sa pananalapi sa pamamagitan ng kasunduan sa resort, proteksyon mula sa pakikialam ng aking mga kapatid, isang magandang espasyo para lumikha. Ngunit kung ano ang gagawin mo sa kalayaang iyon, iyan ang iyong pamana na itatayo, hindi sa akin upang tukuyin. Lumapit siya sa kamera, ang kanyang ekspresyon ay matindi. Ang bahay, ang greenhouse, ang art studio, hindi sila ang mana, sila lamang ang mga kasangkapan. Ang tunay na mana ay ang posibilidad, ang pagkakataong maging mas ganap na ikaw nang walang mga paghihigpit. I-pause ko ang video, nalulula sa lalim ng kanyang pangunawa. Kilala ako ni Jose nang higit pa sa pagkakakilala ko sa aking sarili. Nakita niya ang natutulog na artista na buhay pa sa loob ng propesora at ina na naging ako. Nang ipagpatuloy ko ang video, lumambot ang kanyang ekspresyon. Mayroon akong isang hiling, bagamat nasa iyo kung tatanggapin o tatanggihan. Sa aparador sa likod ng silid na ito ay may isang malaking canvas na ipinagawa ko bago ang diagnosis. Ito ay blanko, naghihintay. Kapag handa ka na, tunay na handa, sana'y lumikha ka ng isang bagay para dito, isang bagay na kumukuha hindi lamang sa kung ano ang nakikita mo, kundi sa kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa lugar na ito na nagbalik sa akin sa aking mga pinagmulan at magdadala sa iyo sa iyong hinaharap. Nagtapos ang video sa kanyang pamilyar na paalam. Hanggang bukas, mahal ko. Nanatili akong hindi gumagalaw sa loob ng ilang minuto, pinoproseso ang kanyang mga salita. Pagkatapos, udyok ng isang salpok, pumunta ako sa storage closet at natagpuan eksakto kung ano ang kanyang inilarawan. Isang napakalaking blankong canvas na ginawa para sa pangunahing pader sa malaking sala, ang perpektong sukat para lumikha ng isang sentro para sa puso ng bahay. Sa mga sumunod na linggo, habang ang taglagas ay nagpinta sa tanawin ng mga ginintuang kulay, gumawa ako ng hindi mabilang na mga sketch. Sinusubukang kunin ang diwa ng kanlungan ng mga kalaw at kung ano ang kinakatawan nito. Walang nakasapat sa akin hanggang isang umaga, habang pinapanood si Clara na nag-aalaga ng mga orkidya sa greenhouse, may isang bagay na nag-click. Ang pinta ay unti-unting nabuo, hindi isang tradisyonal na tanawin, kundi isang halo ng mga tunay at metaporikal na elemento. Ang bahay tulad ng pag-iral nito ngayon, sa likuran na inilarawan ng may katumpakan. Sa harapan, isang serye ng mga translucent na layer na nagpapakita kung ano ang nauna, ang abandonadong ari-arian na binili ni Jose, ang bahay ng pamilya ng kanyang kabataan, at sa ilalim ng lahat ng iyon, ang sinaunang lupain na nakasaksi sa pagdating at pag-alis ng mga henerasyon. Pinag-uugnay ang mga temporal na layer na ito ay dalawang figura, isang babae at isang dalaga. Ang kanilang mga tampok ay bahagya lamang na iminungkahi, sapat na upang kumatawan sa mga paglalakbay na parehong tiyak at universal. Sa likod nila, halos hindi nakikita maliban kung alam mo kung saan titingnan, isang ikatlong figura, isang lalaki na may asul na orkidya sa kanyang mga kamay, iniaalok ito sa dalawa pa. Nang sa wakas ay makumpleto ang pinta, tinulungan ako ni Teresa na isabit ito sa itinalagang lugar nito sa malaking sala. Lumayo si Clara, pinag-aaralan ito, na may luha sa kanyang mga mata. Si Papa iyon, tama? At tayo. Sinundan niya ang mga landas ng mga figura
gamit ang kanyang daliri sa hangin. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng lugar na ito. Pamana, simpleng sabi ko, hindi kung ano ang naiiwan, kundi kung ano ang nagpapatuloy. Nang gabing iyon, habang pinapanood ko ang paglubog ng araw mula sa beranda ng lugar na ngayon, ay tunay kong tahanan, naramdaman ko ang presensya ni Jose, hindi bilang isang multo o isang alaala, kundi bilang isang patuloy na pakikipagsosyo. Binigyan niya ako hindi lamang ng isang ari-arian at material na seguridad, kundi isang balangkas para sa muling pag-imbento, ang kalayaan na tuklasin kung sino ang maaaring maging si Elena Mendoza kapag hindi na siya limitado ng mga pangyayari. Ang kasunduan sa resort ay magbibigay ng pinansyal na katatagan magpakailanman. Ang bahay ay magbabago ayon sa aming pangangasiwa. At patuloy akong magdadala ng kagandahan sa mundo sa pamamagitan ng muling natuklasang mga talento, lumilikha ng sarili kong pamana kasama ng maingat na inihanda ni Jose. Ilang buwan ang lumipas, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita. Tumunog ang doorbell habang nagtatrabaho ako sa studio. Lumitaw si Teresa sa pinto na may maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. Nandito si Ricardo Mendoza, mag-isa. Agad na nanigas ang aking katawan. Mayroon ba siyang mga legal na dokumento? Wala sa nakikita ko. Mukha siyang iba, hindi gaanong mayabang. Sabi niya'y gusto lang niya ng ilang minuto ng iyong oras. Pinag-isipan kong tumanggi, ngunit nanaig ang kuryosidad. Kakausapin ko siya sa beranda, huwag mo siyang papasukin. Mas payat si Ricardo kaysa noong huli ko siyang makita. Ang mga linya sa paligid ng kanyang mga mata ay mas malalim. Lumingon siya nang buksan ko ang pinto. Ang kanyang ekspresyon ay nakakagulat na mapagkumbaba. Elena, salamat sa pagtanggap sa akin. Ano nang maipaglilingkod ko sa iyo, Ricardo? Malinaw ang ating kasunduan. Wala ako rito para kwestiyonin ang kasunduan. Tumingin siya sa ari-arian. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Nandito ako para humingi ng tawad. Sa lahat ng bagay na inaasahan ko, ang paghingi ng tawad ay nasa pinakailalim ng listahan. Ikinrus ko ang aking mga braso, naghihintay na magpatuloy siya. Sa mga nakalipas na buwan, nag-isip-isip ako tungkol kay Jose, sa aming relasyon, sa mga desisyong ginawa ko. Lumunok siya. Hindi ko inaasahan na mananalo ka. Dapat kong inasahan. Si Jose ang laging pinakamatalino sa amin. Hindi iyan paghingi ng tawad, sabi ko. Tama ka, tango niya. Humihingi ako ng tawad sa pagsubok na kunin ang bahay na ito sa iyo, sa pagsubok na manipulahin si Clara, sa lahat ng taon na ginawa kong mas mahirap ang buhay ni Jose kaysa sa nararapat. Tiningnan ko siya, naghahanap ng mga senyales ng kasinungalingan, ngunit nakita ko lamang ang pagod at posibleng tunay na pagsisisi. Bakit ngayon? May cancer ako, simpleng sabi niya. Stage 4. Hindi maganda ang aking prognosis. Nagbibigay ito ng perspektibo sa mga bagay. Ang eko ng sakit ni Jose ay imposibleng balewalain. Nalulungkot akong marinig iyan. Hindi ako naparito para humingi ng simpatya. Naparito ako dahil ang aking nakababatang kapatid ay nagtayo ng isang bagay na maganda rito, at ako, sa aking kayabangan at kasakiman, ay muntik nang sirain ito. Kinuha niya ang isang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa. Natagpuan ko ito sa mga gamit ng aming ama. Naisip kong baka gusto mo o ni Clara ito. Maingat kong tinanggap ang pakete. Sa loob, may isang kupas na litrato. 3 batang lalaki sa ilalim ng isang malaking puno. Ang pinakabata, malinaw na si Jose, ay may hawak na isang maliit na orkidya sa isang paso. Iyon ang una niyang inalagaan, paliwanag ni Ricardo. Bago, iniwan niya ang pangungusap na hindi tapos. Ang pagkakasala ay kitang-kita sa kanyang mukha. Tiningnan ko ang batang Jose sa litrato, pagkatapos ay ang sirang lalaki sa harap ko. Gusto mo bang makita ang greenhouse? Alok ko, ikinagulat naming pareho. Nagtubo si Jose ng ilang talagang kahangahangang mga orkidya. Saglit kong inisip na tatanggi siya. Pagkatapos, sa isang halos hindi mahahalata na tango, sinundan niya ako sa ari-arian na minsan niyang sinubukang nakawin. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga bulaklak na buong pagmamahal na inalagaan ng kanyang kapatid, nakita ko si Ricardo sa paraang marahil ay nakita siya ni Jose sa mga video.
Hindi isang kontrabida na dapat talunin, kundi isang taong pinahihirapan ng mga pagpipilian na hindi niya mababawi. Ang pagpapatawad ay hindi magbubura ng nakaraan o magbabago ng hinaharap. Ngunit marahil bahagi rin ito ng pamana, ang kakayahang pumili ng habag kapag mas madali ang paghihiganti. Hindi ko malalaman kung ang multo ng pagsisisi na nagdala kay Ricardo sa aking pintuan ay tunay o isa lamang kalkuladong kilos. Ang alam ko ay nang umalis siya, may isang bagay sa kanlungan ng mga kalaw ang banayad na nagbago, na parang isang huling kabanata ang nagsara. Nang gabing iyon, pinanood ko ang huling video ni Jose. Ngumiti siya sa akin mula sa screen. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan na hindi ko napansin noong nabubuhay pa siya. Ito na ang katapusan ng ating pang-araw-araw na paglalakbay, mahal ko. Isang taon ng mga mensahe para gabayan ka sa mga unang buwan na wala ako. Ngunit hindi ito ang katapusan natin. Huminto siya, nakatingin sa kamera na parang tunay niya akong nakikita. Nagpapatuloy tayo sa mga desisyong gagawin mo, sa pag-ibig na ibinabahagi natin kay Clara, sa kagandahang lilikhain mo mula ngayon. Ang bahay na matagal kong kinatakutan ay sa iyo na ngayon para baguhin. Ang lihim na itinago ko ay naging iyong regalo. Ang pangako na hiniling kong gawin mo ay naging iyong kalayaan. Ngumiti siya sa huling pagkakataon. Huwag mong kalimutan, Elena. Ikaw ang laging tunay na lakas sa ating dalawa. Hanggang sa muli, mahal ko. Nagdilim ang screen at sa katahimikan na sumunod, natagpuan ko hindi lamang ang pagkawala, kundi pati na rin ang posibilidad. Ang bahay na hiniling sa akin ni Jose na huwag kailanman bisitahin ay naging aking tahanan. Ang mga lihim na itinago niya ay naging aking lakas. At ang pangako na hiniling niyang gawin ko, para lamang palayain ako mula dito, ay naging daan patungo sa aking hinaharap. Tumayo ako at naglakad patungo sa malaking pinta sa sala, pinagmamasdan ang mga layer ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap na aking inilarawan. Higit pa sa pag-iwan sa akin ng isang ari-arian si Jose, binigyan niya ako ng pagkakataong muling tuklasin ang aking sarili. Ang bahay na kinatakutan niya ay naging bahay na minahal niya, at ngayon ay akin na para patuloy na baguhin, isang araw sa isang pagkakataon. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil dito, ang kwento ng pagtataksil at pagbabago ay hindi mo pa nakita.